Ang pelikula ay nagsisimula sa dalawang magkaibigan, si Mark at Walter, na nasa sasakyan at nagkukwentuhan tungkol sa mga babae, partikular kung paano dapat ang unang pagkakataon ng isang teenager na makipaghalikan. Naisipan ni Walter na subukan ang kanyang swerte sa dalawang dalaga para kay Mark na nasa bahay. Sa susunod na eksena, sinalubong si Mark sa pinto ng kanyang ina na si Tanya. Binibigyan siya ng cake at sinabihan na mag-wish, at ginawa naman niya ito. Pumasok siya para magbihis, at nang lumabas siya, nakita niya ang kanyang crush na si Melanie, nakabikini at naghahanap ng paraan para tanggalin ang mga tali ng kanyang bikini. Humingi siya ng tulong kay Mark, at tinulungan naman siya nito, pero biglang nakialam ang kanyang ina at pinalayo siya. Sa ibaba, kinausap siya ng kanyang stepfather, pero wala sa sarili si Mark. Sino ba namang lalaki ang hindi maiisip ang pagkakataong may tali ang tali ng bikini ng kanyang crush, di ba? Dumating si Walter at nagplano silang dalawa na suluhin ang bahay ng mga magulang ni Mark, at pumayag naman si Mark nang sabihin ng kanyang ina na magkakaroon ng simba mamaya. Ginamit ni Mark ang pagkakataon para makaalis ang kanyang mga magulang sa bahay. Agad niyang in-email si Walter para pumunta sa susunod na gabi. Pagkatapos noon, inayos ni Mark ang mga bagay-bagay sa bahay. Kinabukasan, pumunta si Walter kasama si Melanie at ang kanyang girlfriend. Pero nagkaroon ng problema dahil nag-arrange na pala ang ina ni Mark na magkaroon ng kasama si Mark, kaya nasira ang buong plano. Sa tindahan, pumili ng ilang gamit si Mark nang mapansin niya ang isang babaeng nasa kalagitnaan ng edad. Tinanong siya nito tungkol sa isang shower accessories, at naakit siya sa katawan nito nang makalabas na ito. Nakita niya ulit ito at nagpakilala ang babae bilang Carissa Kensington. Inaya rin siya nito sa kanyang bahay para tulungan siyang ayusin ang binili niya, at inalok siyang bayaran para sa kanyang serbisyo. Tuwang-tuwa siyang pumayag. Habang inaayos niya ang shower ng bahay ni Carissa, mas marami siyang nalaman tungkol sa kanya. Sinabi ni Carissa na gusto niyang subukan ang shower at inanyayahan si Mark na sumama sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ni Mark habang sinubukan niyang huminga ng malalim. Nang sumama siya kay Carissa, nagbakbakan sila sa shower at tinuloy pa hanggang sa kama. Sa kasunod na araw, parang masaya si Mark sa isang bagay, at agad na napansin ito ng kanyang ina na si Tanya. Lumabas siya ng bahay at ikinwento kay Walter ang lahat. Nang gabing iyon, nagbihis siya, pero hindi sinabi sa kanyang ina kung saan siya pupunta. Pinagbawalan siya ng kanyang ina na gamitin ang kanyang kotse, pero nagulat ito nang hindi na pala niya kailangan ang kotse. Nagtagumpay ang kanyang date kay Carissa. Nalaman pa ni Carissa ang tungkol sa coding na ginagawa niya sa app na kanyang ginagawa. Inalok siyang ipakilala ni Carissa sa isang kaibigan nito. Nang pumunta sa banyo si Carissa, may isang lalaking nagbigay ng babala kay Mark, na sinasabi na masama ang balita tungkol kay Carissa. Kinabukasan, pinaupo siya ng kanyang ina para kausapin, tungkol sa kanyang mga hindi disiplinadong kilos ng gabing iyon, pero hindi naman siya mukhang nagsisisi. Lumabas ulit siya ng bahay para pumunta kay Carissa, na sinabi sa kanya na magkita sila sa pool. Namangha si Mark sa laki ng bahay ni Carissa at nalaman niyang byuda ito. Pinahidan niya ng cream si Carissa at nagsiping sila. Naging mas kainahinala ang mga kilos ni Mark, na naging dahilan para tignan ng kanyang ina ang kanyang telepono. Habang nilalabhan ang mga damit ni Mark, nalaman niya ang tungkol kay Carissa. Nagpadala siya ng mensahe kay Carissa sa pamamagitan ng telepono ni Mark para pumunta sa hapunan ng gabing iyon. Nagulat si Mark nang dumating si Carissa at nakilala niya si Tanya. Naging awkward ang hapunan dahil nagpalitan lang ng maiikling bati ang lahat. Binanggit ni Carissa ang app ni Mark, na wala namang kaalam-alam si Tanya. Sinabi pa ni Carissa na pwedeng tumigil na sa pag-aaral si Mark at magkaroon ng magandang karera sa murang edad. Hindi nagustuhan ni Tanya ang sinabi ni Carissa, at ibinuhos niya ang kanyang sama ng loob kay Carissa tungkol sa kanyang walang kabuluhang ideya. Dagdag pa ni Tanya na bata pa si Mark para magdesisyon ng ganoon, pero hindi sumang-ayon si Carissa. Sa sumunod na eksena, nagreklamo si Tanya kay Randy na kanyang asawa tungkol kay Carissa, at ipinahiwatig na masamang impluwensya si Carissa kay Mark. Sa labas ng bahay, sinabi ni Carissa kay Mark na maging isang lalaki na may sariling desisyon, habang humihingi siya ng paumanhin para sa reaksyon ng kanyang ina. Umalis si Mark at sinundan si Carissa sa kanyang bahay. Sa bahay ni Carissa,
nagsimula silang magbakbakan sa pool habang nakakadena ang mga kamay ni Mark sa railings ng pool. Sa bahay, nag-aalala ang kanyang ina pero naramdaman niya na dapat niyang bigyan ng privacy si Mark. Habang naghahanap ng impormasyon, nalaman niya ang ilang detalye tungkol sa pagkamatay ng dating asawa ni Carissa. Kinabukasan, sa bahay ni Carissa, iminungkahi nito na pumunta sila sa beach. Habang pinag-iisipan nila ito, tumunog ang alarm bell ni Carissa. Sinagot niya ito at nalaman niyang si Tanya ang nasa pinto. Nang buksan ni Carissa ang pinto para kay Tanya, nagtalo sila ng masinsinan dahil gusto ni Tanya na makita si Mark, pero tumanggi si Carissa at sinara ang pinto sa harap nito. Kinuha ni Carissa ang basket ng pagkain na dala ni Tanya sa loob ng bahay. Habang naghahanap ng damit si Mark, nakita niya ang baril pero ibinalik ito matapos niyang pagmasdan. Maya-maya, kinausap ni Carissa si Mark tungkol sa paglipat sa kanya, pero tumanggi siya, at sinabing pupunta siya sa summer school. Nang marinig ito, kinansela ni Carissa ang kanilang lakad sa beach at sinabi kay Mark na umuwi na para makita ang kanyang ina. Maya-maya, dumating si Walter para sunduin siya, at kinulit siya ng mga tanong tungkol sa nangyari sa kanya at kay Carissa. Ayon kay Walter, dapat daw ay tinanggap ni Mark ang alok ni Carissa. Sa bahay ni Mark, patuloy na nagreklamo si Tanya kay Randy tungkol kay Carissa, at sinabi na nag-aalala siya na nagayuma si Mark, na naging dahilan ng pagkabalisa ni Randy, dahil nagsabi siya na tungkol ito sa mga anak ng Diyos ng Grace, na katulad ng sirena na nagtatangka sa mga batang mandaragat. Hinimok niya si Tanya na hayaan na magkamali si Mark para matuto siya sa kanyang mga pagkakamali, pero hindi sumang-ayon si Tanya. Maya-maya, nag-video call si Mark kay Carissa at humingi ng tawad. Nagkasundo silang magkita sa susunod na araw, samantala, dumating si Melanie para bumisita at sinalubong siya ni Tanya. Tinanong ni Tanya si Melanie kung gusto niyang lumabas para mag-date. Habang namamasyal, nakita ni Carissa mula sa malayo ang dalawa. Nang makasakay si Melanie sa kanyang sasakyan, sinalakay siya ni Carissa sa loob ng sasakyan at binabalaan siyang lumayo kay Mark. Kinabukasan, tinawagan ni Mark si Melanie, pero hindi ito sumagot. Maya-maya, pumunta si Tanya kay Randy para sabihin sa kanya na magkasama na ulit si Melanie at Mark, pero pinagalitan siya nito at sinabi na sinusubukan niyang palayuin sa kanya ang lahat ng taong nagmamahal sa kanya. Umalis din si Randy. Samantala, patuloy na tinatawagan ni Mark si Melanie pero hindi ito sumasagot. Napagpasyahan niyang manatili kay Melanie at iwanan si Carissa. Pagkatapos nito, pumunta si Carissa sa aquarium kung saan nagtatrabaho si Randy para makita siya at sabihin na magsama na sila. Nang sabihin niya ito, bigla ang bulong ni Randy na siya ay isang sirena at sinabihan siyang umalis. Sa susunod na eksena, pumunta si Walter sa bahay ni Carissa para sabihin sa kanya ang desisyon ni Mark na makipaghiwalay sa kanya. Kumuha ng kutsilyo si Carissa, marahil ay para hiwain ang kalabasa. Sa susunod na eksena, nag-video call si Mark kay Melanie, pero parang kinakabahan ito at mabilis na tinapos ang tawag. Agad na tumawag si Carissa kay Mark para ipakilala ang kanyang app sa kanyang kaibigan sa Digital Intel para makapunta siya sa bahay ni Carissa. Nang makarating siya doon at ipakita ang app, sinabi ng lalaki na may ibang nag-claim na ng kanyang ideya. Kaya imbes na bilhin ang ideya niya, inalok ng lalaki si Mark ng trabaho sa kanyang kumpanya. Nang handa nang umalis si Mark, hindi siya pinayagan ni Carissa at sinabi niyang gusto niyang ipagdiwang ang bagong trabaho niya. Niloko siya ni Carissa para tumingin sa ibang direksyon at pinatulog siya gamit ang isang bote. Pagkatapos, tinali siya at nakipagtalik sa kanya na labag sa kanyang kalooban. Kinabukasan, nag-aalala si Tanya dahil hindi pa umuuwi si Mark mula nang umalis siya kagabi. Mabilis siyang tumawag kay Walter matapos ang ilang pagtatangka. Sa susunod na eksena, pinahihirapan ni Carissa si Mark gamit ang isang matulis na bakal at sinabihan siyang manahimik para makatipid ng enerhiya. Marahil ay dapat sana nakinig si Mark sa lalaking nakasalubong niya sa restaurant. Pagkatapos noon, pumunta si Tanya kay Randy para tanungin kung nakontak ba niya si Mark, pero sinabi nitong hindi. Maya-maya, tiningnan ni Carissa ang telepono ni Mark at nalaman niyang tumatawag ang kanyang ina. Kaya nag-text si Carissa kay Tanya gamit ang telepono ni Mark para puntahan siya sa kanyang bahay para sunduin si Mark. Agad na pumunta si Tanya sa bahay ni Carissa at hinarap siya para pauwiin ang kanyang anak, pero nagmakaawa si Carissa na makipag-usap sa kanya.
Pagkatapos ay pinilit ni Carissa si Tanya na magsuot ng posas kung gusto niyang makita ulit ang kanyang anak. Dinala ni Carissa si Tanya sa parehong silid kung saan naroon si Mark at sinabihan siyang gamitin ang isang bala ng baril na hawak niya para sa kanyang sarili, o tapusin ang paghihirap ni Mark. Sa kasunod na eksena, tinatawagan ni Randy si Tanya, pero hindi ito sumasagot dahil na kay Carissa ang telepono nito. Di nagtagal, napansin ni Tanya na malamig na si Mark at hindi na tumutugon, kaya sinubukan niyang magpakamatay para iligtas siya, pero nag-click lang ang baril. Sa sandaling iyon, sumigaw si Carissa kay Tanya para siguraduhin na may tunog ng putok ng baril bago niya buksan ang pinto. Sa halip, pinili ni Tanya na palayain si Mark gamit ang isang bala. Nang buksan ni Carissa ang pinto, akala niya'y nagpakamatay na si Tanya, kaya sinalakay siya ni Tanya at matagumpay siyang pabagsakin ito. Pagkatapos noon, tumayo si Carissa para habulin sila. Habang sinusubukan ni Tanya na dalhin si Mark pauwi, dumating si Randy para tuluyang talunin si Carissa. Biglang nakarinig si Randy ng pag-alog sa isang kahon sa tabi niya, at binuksan ito. Lumabas si Walter mula sa kahon, na nagulat siya. Pagkatapos, umuwi silang lahat. Sa susunod na eksena, tinulungan ni Walter si Mark na ilagay ang kanyang bagahe sa compartment ng sasakyan dahil mag-aaral na ito sa kolehiyo. Nagpaalam siya kay Tanya at Randy para umalis. Ang nangyari kumakailan ay naging lesson learned kay Mark. At dyan na nagtatapos ang video mga idol.